Ang amoy ng mga nalalantang bulaklak, mga puting rosas at liryo para sa patay ay nanunuot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Del Fuego. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang ihatid sa huling hantungan si Daniel, ang aking asawa, ang aking buhay. Ngayon, ang dating sigla ng bahay na ito ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, mas mabigat pa kaysa sa pinagsama-samang luha ng daan-daang taong nakiramay. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na sala, yakap-yakap ang kambal naming anak na sina Leo at Mia. 6 na buwan pa lang sila, masyadong mga musmos para maintindihan na ang kanilang ama na laging humahalik sa kanilang mga noo tuwing umaga ay hindi na babalik. Ang bigat ng itim na bestidang suot ko ay katumbas ng bigat sa aking dibdib, isang paalala ng seremonyang nagmarka sa katapusan ng lahat ng aking pangarap. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo ang aking biyenan, si Doña Victoria del Fuego, na tuwid ang likod sa kanyang antigong silya. Ang kanyang pilak na buhok ay perpektong nakaayos at ang mga diamante sa kanyang mga daliri ay kumikinang sa malamlam na ilaw. Sa tabi niya ang kapatid ni Daniel na si Catherine ay paikot-ikot na nilalaro ang yelo sa kanyang baso ng alak. Ang kalansing nito ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng mga sandaling nalalabi sa akin dito. Walang emosyon sa kanilang mga mukha. Walang bakas ng luhang pumatak. Sa buong lamay at libing gumanap sila bilang perpektong nagluluksa na pamilya, ngunit ngayong wala na ang mga bisita, ang mga maskara ay unti-unti nang nalalaglag. Tumayo si Doña Victoria. Bawat galaw niya ay may bigat ng autoridad, isang reyna sa kanyang palasyo. Lumapit siya hindi sa akin, kundi sa malaking bintana na tanawang malawak at perpektong hardin. Tapos na ang pagpapanggap, Michelle. Aniya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi niya ako nilingon. Hindi ako sumagot. Anong sasabihin ko? Ang lalamunan ko ay tila may malaking bumabara. 1 linggo. Pagpapatuloy niya bawat salita ay tila isang punyal. May 1 linggo ka para mag-impake ng mga gamit mo at ilabas ang mga batang yan sa pamamahay namin. Ang mga salitang yon ay humampas sa akin ng mas malakas pa sa isang sampal. Mga batang yan, hindi mga apo ko. Tila ba sina Leo at Mia ay mga dayuhang bagay, mga ebidensya ng isang pagkakamaling kailangan ng burahin. Nilingon ako ni Catherine, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin palalayasin sa kalye. Nurse ka, di ba? Makakahanap ka rin ng paraan. Ang isip ko ay lumipad pabalik sa isang gabing hindi pa gaanong katagalan. Nakaupo kami ni Daniel sa mismong hardin na tinitingnan ngayon ni Victoria. Ang hangin ay mainit at ang langit ay puno ng bituin. Hayaan mo, mahal ko. Bulong niya habang hinahaplos ang aking tiyan na nooy malaki na. Alam kong naninibago ka pa sa kanila sa bahay na to. Pero pangako, pupunuin natin ng pagmamahal at halakhak ang bawat sulok nito. Ang magiging pamilya natin ang magbibigay buhay sa mga malamig na pader na ito. Si Daniel, siya ang init sa malamig na mundong ito. Isang Del Fuego sa pangalan, ngunit may pusong hindi kayang bilhin ng kanilang kayamanan. Nakilala ko siya sa Philippine General Hospital kung saan ako isang yaya sa pediatric ward. Siya ang tagapamahala ng kanilang charity foundation at hindi ko inakala na ang isang bilyonaryo ay maaaring magtagal ng 3 oras para lang magbasa ng libro sa mga batang may sakit. Ngunit ang pagmamahal niya ang naging dahilan kung bakit ako kinasuklaman ng kanyang pamilya. Para sa kanila, isa lang akong hamak na taga-probinsya ng Batangas na umakit sa kanilang ginintuang prinsipe, isang mantsa sa kanilang malinis at makapangyarihang pangalan. Bumalik ako sa kasalukuyan. Ang init ng alaala ni Daniel ay agad na nilamon ng lamig ng katotohanan. Hindi ito gugustuhin ni Daniel. Nanginginig kong sabi. Sa wakas ay humarap sa akin si Doña Victoria at sa kanyang mga mata
nakita ko ang isang bakal na pader na hindi kayang tibagin ng anumang pakiusap. Patay na si Daniel Michel at ang mga kagustuhan niya ay namatay na rin kasama niya. Pero mga anak niya ito, mga apo ninyo. Halos pasigaw kong sabi, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong magising ang kambal sa sigawan. At kasalanan mo kung bakit wala na ang ama nila ngayon. Biglang sabat ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Tumayo siya at humakbang palapit sa akin. Kung hindi mo lang sana siya laging iniistorbo sa mga walang kwentang problema mo, kung hindi mo siya ginawang sunod-sunuran sa'yo, siguro mas nag-iingat siya sa pagmamaneho. Siguro buhay pa siya ngayon. Bawat salita niya ay isang suntok sa sikmura. Ang bigat ng pagkawala ni Daniel ay dinagdagan pa nila ng bigat ng kasalanan na pilit nilang ipinapapasan sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw ni Mia sa aking mga braso, isang maliit na ungol na nagpapahiwatig ng pagkagutom. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas para tumalikod. Wala akong mapapala sa pakikipag-usap sa kanila. Ang kanilang mga puso ay bato. Kailangan ko nang padedihin ang mga bata. Mahina kong sabi at nagsimula akong maglakad patungo sa engrandeng hagdanan. Tandaan mo, Michelle, pahabol na, sabi ni Doña Victoria. 1 linggo. Pagkatapos niyan, ayoko nang makita pa ang anino mo sa pamamahay na ito. Habang paakyat ako sa hagdan, bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga pader na nangako si Daniel na pupunuin namin ng pagmamahal ay tila unti-unting lumalapit sinasakal ako. Pumasok ako sa nursery. Ang silid na si Daniel mismo ang nagpinta ng mga ulap at bituin sa kisame. Ang rocking chair kung saan niya laging kinakantahan ng kambal para makatulog ay nakatayo sa isang sulok, isang tahimik na saksi sa isang masayang kahapon na hindi nababalik. Habang pinapadede ko si Mia at yakap si Leo, ang mga luha na pinigilan ko kanina ay nagsimula ng bumagsak. Walang tunog. Tumatagos lang ito sa aking mga pisngi, pumapatak sa kumot ng aking mga anak. Naiwan akong mag-isa sa isang mansyon na hindi kailanman naging tahanan. Sa isang pamilyang hindi ako kailanman itinuring na kapamilya. Hawak ko sa aking mga braso ang tanging 2 bagay na iniwan sa akin ni Daniel, ang aming mga anak. At habang nakatingin ako sa kanilang mga payapang mukha, isang malamig na takot ang gumapang sa aking puso. Hindi lang ang bahay na ito ang gusto nilang bawiin. Pati ang mga anak ko gusto nilang kunin. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon at sa yakap ng kanyang kambal, naintindihan ni Michelle na ang tunay na bangungot ay hindi pa nagsisimula. Ito ay pasimula pa lamang. Kinabukasan, sinubukan ni Michelle na bumuo ng isang semblance ng normalidad para sa kanyang mga anak. Ang bawat pag-iyak ni Leo, ang bawat paghikab ni Mia ay nagsilbing angkla niya sa kasalukuyan, isang paalala na kailangan niyang maging matatag. Ngunit ang normalidad ay isang luho na hindi ipinagkakaloob sa mansyon ng mga Del Fuego. Ang kawalang galang ay nagsimula sa mga mumunting paraan. Ang mga kasambahay na dati magalang na bumabati sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang kape na dati laging nakahain para sa kanya ay biglang nawala. Naramdaman niya ang sarili bilang isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang aninong malapit ng pawiin ng liwanag. Ang pinakamasakit ay nagmula kay Catherine. Natagpuan niya ito isang hapon sa loob mismo ng kanilang kwarto ni Daniel. May hawak na isang kahon. Sa loob nito ay ang mga personal na gamit ni Michelle, mga bagay na dinala niya mula sa Batangas. Anong ginagawa mo? Tanong ni Michelle. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pagbabanta. Itinaas ni Catherine ang isang maliit at simpleng picture frame na gawa sa kahoy, may larawan ni Michelle kasama ang kanyang mga yumaong magulang. Tiningnan niya ito na para bang isang basura. Naglilinis lang. Sagot ni Catherine, may pait sa kanyang ngiti.
Ang mga basurang ito hindi nababagay sa isang Del Fuego mansion. Baka nakakalimutan mo hindi ka na isa sa amin. Bago pa man makakilos si Michelle, itinapon ni Catherine ang kahon sa labas ng pintuan at ang tunog ng nabasag na salamin ng picture frame ay parang tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Iyon ang paboritong larawan ni Michelle, ang tanging alaala ng mga magulang na kinuha sa kanya ng isang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang patulugin ang kambal, narinig niya ang mga boses mula sa silid-aklatan sa ibaba. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Boses ni Catherine at ng asawa nitong si James ang abogado. "We need to handle this cleanly." Sabi ni James, ang boses ay kalkulado. "Kailangan nating siguraduhin na wala siyang makukuhang legal grounds para lumaban. The family's reputation is at stake." "Anong settlement ang ibibigay natin?" tanong ni Catherine. "Hindi ba't mas madali kung palayasin na lang natin siya nang walang dala?" "Hindi akam," sagot ni James. "That would look bad. Magmumukha tayong kontrabida. We'll offer her something generous, an amount so small she can't fight us with it but large enough to make us look compassionate. Isang non-disclosure agreement para siguraduhing mananatili siyang tahimik at higit sa lahat ang custody ng mga bata." Napatakip si Michelle sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay isang planadong pag-atake para ganap siyang paralisahin, para tanggalin sa kanya ang lahat pati na ang kanyang mga anak. Ang hapunan ng gabing iyon ay isinilbi sa mahabang lamesa ng dining room. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang kalansing ng mga kubyerto sa plato ang maririnig. Si Doña Victoria ay nasa kabisera ang trono na dating inuupuan ni Daniel. Si Michelle ay nasa kabilang dulo, tila isang dayuhan na napadpad sa isang piging ng mga kaaway. Sinubukan ni Catherine na magsimula ng usapan. "Narinig ko, mabilis ka raw nakahanap ng bagong apartment, Michelle?" Tanong niya, ang boses ay puno ng panginlinsulto. Hindi tumingin si Michelle. Hindi pa simpleng sagot niya. "Dapat bilisan mo." Sabi ni Catherine, kinuha ang kanyang kopita ng red wine. "Alam mo na, para sa mga bata, they need stability. Hindi maganda para sa kanila ang isang ina na palipat-lipat." Tumingin siya kay Doña Victoria. "Di ba, Mami, baka isipin pa ng mga tao na pinababayaan namin sila?" Iyon na ang huling patak. Tumingala si Michelle, ang mga mata ay namumula, ngunit matatag. "Huwag mong gamitin ang mga anak ko laban sa akin, Catherine." Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Catherine. "At sino ka para utusan ako? Ikaw na wala namang dinala sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Nagdala ako ng pagmamahal para sa kapatid mo." Mariing sabi ni Michelle. "Isang bagay na hindi mo yata maintindihan. Pagmamahal?" Halos isigaw ni Catherine. "O pera? Siguro ngayon iniisip mo na kung paano mo gagastusin ang kakarampot na maiiwan sa'yo ni Kuya ano. Mahal ko ang asawa ko." Giit ni Michelle, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Hindi pera ang habol ko." Sumabog si Catherine. "Huwag kang magkunwari," sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang laman ng kanyang kopita. Ang malamig na red wine ay tumama sa mukha ni Michelle, dumaloy sa kanyang leeg at minantsahan ang itim niyang bestida. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Ang pagkapahiya ay tila isang mainit na sampal na sinundan ng nagyayelong katotohanan ng kanyang sitwasyon. Nakatitig lang siya habang ang pulang likido ay pumapatak mula sa kanyang baba patungo sa sahig. "Alam naming lahat kung ano ka talaga." Patuloy ni Catherine, ang muka ay namumula sa galit. "Isang manggagamit na ahas. Walang kumibo." Si James ay ibahagyang napailing, hindi dahil sa ginawa ng asawa, kundi dahil sa gulo na maaaring idulot nito. Si Doña Victoria ay nanatiling walang emosyon, tila nanonood ng isang dula. "Catherine, tama na yan." Mahinahon, ngunit may awtoridad na, sabi ni Victoria.
Huwag mong dungisan ang hapagkainan ng iyong ama. Ang mga salitang yon ang mas nagpasakit kay Michelle. Hindi ang galit ni Catherine ang kinatatakutan niya, kundi ang malamig na pagpayag ni Victoria. Tumayo si Michelle nanginginig, ngunit may dignidad. Hindi niya pinunasan ng alak sa kanyang mukha. Hinarap niya sila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Salamat sa hapunan. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. Tumalikod siya at naglakad paalis. Bawat hakbang ay mabigat. Habang nasa paanan siya ng hagdan, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ito si Aling Remedios, ang matagal ng kasambahay ng mga Del Fuego. Sa kanyang kamay may hawak siyang isang malinis at puting panyo. Inabot niya ito kay Michelle nang walang salita. Kinuha ito ni Michelle, ngunit bago niya ito mailapat sa kanyang mukha, nahuli niya ang mga mata ni Aling Remedios. Sa mga matang yon, nakita ni Michelle hindi lang awa. Nakita niya ang pag-unawa, isang pahiwatig ng galit para sa kanya, at higit sa lahat isang pangako. Isang pangakong hindi pa niya naiintindihan, ngunit sa gabing iyon, ito ang tanging bagay na kanyang pinanghawakan. 2 araw. 2 araw ng paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog sa loob ng isang bahay na puno ng multo ng kahapon at mga demonyo ng kasalukuyan. Bawat paghinga ni Michelle ay tila isang pakikibaka. Sinubukan niyang iwasan ang kanyang mga biyenan, ginugol ang kanyang oras sa loob ng nursery, lumalabas lamang kapag kinakailangan. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Ang palugit na 1 linggo ay parang isang sentensyang kamatayan na unti-unting papalapit. Kinaumagahan ng 3 araw, habang nagtitimpla siya ng gatas para sa kambal, pumasok sa kusina si James, ang asawa ni Catherine. Suot niya ang kanyang mamahaling suit, tila papasok sa isang mahalagang pulong sa korte. Ngunit ang target niya ngayong umaga ay hindi isang kalaban sa negosyo, kundi ang balo ng kanyang bayaw. May dala siyang isang makapal at leather-bound na portfolio. Inilapag niya ito sa marmol na countertop na may mahinang kalabog, isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Michelle. Michelle, panimula ni James, ang boses ay propesyonal, ngunit walang anumang init. Alam naming mahirap ang pinagdadaanan mo. Kaya naman, para mapadali ang lahat, inihanda na ng pamilya ang isang napakagandang alok para sa'yo. Tiningnan ni Michelle ang portfolio. Pagkatapos ay ang mukha ni James. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tulad ng isang mambabasag ulo na naghihintay lang na maisakatuparan ng utos. Hindi ko ito maintindihan. Mahinang sagot ni Michelle. Simple lang. Sabi ni James, binuksan ang portfolio at inilatag ang mga dokumento sa harap niya. Para ito sa kinabukasan mo at ng mga bata. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Michelle ang mga papel. Ang mga salita ay technical at nakakalito. Legal financial custodial agreements. Ngunit habang binabasa niya ang mga pangunahing sugnay, ang gatas na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ito ay isang kontrata. Isang pagtatakwil sa lahat ng karapatan. Isinasaad dito na voluntaryo niyang isinusuko ang anumang mana pag-aari o anumang pinansyal na koneksyon mula sa yumaong si David Del Fuego, maliban sa isang financial assistance na ang halaga ay nakakainsulto sa yaman ng pamilya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang sumunod na seksyon ang halos dumurog sa kanyang kaluluwa. Kasunduan sa pinagsamang pangangalaga. Nakasaad dito na para matiyak ang wastong pagpapalaki at edukasyon ng kambal, bilang mga Del Fuego, sina Catherine at James ang magiging legal na tagapag-alaga nila. Si Michelle ay bibigyan ng karapatang dalawin sila tuwing weekend at sa piling mga bakasyon. Kinukuha nila ang kanyang mga anak. Ano ito? Bulong ni Michelle, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pangingilabot. Iyan ang alok-sabat ni Catherine na biglang lumitaw sa likuran ni James, may hawak na tasa ng kape. Ibibigay namin sa iyo ang kalayaan mo. Makakapagsimula ka ulit. At kami na ang bahala sa mga bata. Sisiguraduhin naming makukuha nila
Ang pinakamagandang buhay na hindi mo kayang ibigay. Hindi ko kayang ibigay. Tumingin si Michelle sa kanila. Ang takot ay napapalitan na ng galit. Anak ko sila. Ako ang ina nila. At sino ang ama nila? Malamig na tanong ni Doña Victoria na ngayoy nakatayo na rin sa may pintuan ng kusina. Ang tatlo sa kanila ay tila isang firing squad at si Michelle ang kanilang target. Isang Del Fuego at may responsibilidad kami na palakihin sila bilang isang Del Fuego, isang bagay na hindi mo alam kung paano gawin. Paano mo sila bubuhayin? Patuloy ni Catherine, bawat salita ay isang karayom. Sa sahod ng isang nurse, saan mo sila pag-aaralin? Sa pampublikong paaralan, paano mo sila bibigyan ng mga koneksyon at oportunidad na karapat-dapat sa kanila? Ang pagmamahal mo, Michelle, hindi niyan mapapakain o mabibihisan ng mga anak mo sa paraang nararapat. Ang bawat argumento ay isang patibong dinisenyo para iparamdam sa kanya na siya ay makasarili na. Ang pagpipilit niyang manatili sa buhay ng kanyang mga anak ay isang kapahamakan para sa kanila. Hindi ito pera ang usapan. Sigaw ni Michelle. Buhay ito, pamilya ito. Hindi ito gugustuhin ni Daniel. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, isang anino ang dumaan sa mukha ni Doña Victoria. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang katigasan na mas matibay pa sa bakal. Humarap siya kay Michelle, ang kanyang mga mata ay walang awa. Patay na si Daniel. Deklara niya, ang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. At ang mga kagustuhan niya ay namatay na rin kasama niya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Michelle. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi sila nakikipagnegosasyon. Nagbibigay sila ng utos. Pirmahan mo na lang, Michelle. Sabi ni James, itinutulak ang isang ballpen palapit sa kanya. Para matapos na. Para sa ikabubuti ng lahat. Tumingin si Michelle sa dokumento sa ballpen at sa mga mukha ng mga taong ito na tinawag niyang pamilya. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mga pader ng kusina ay tila lumalapit. Nanginginig siyang tumalikod at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta kailangan niyang makalayo sa kanila, sa kanilang mga salita, sa kontratang yon mula sa demonyo. Nagkulong siya sa nursery ni Yakap ang kambal na mahimbing na natutulog at umiyak nang walang tunog. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng bangin at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalon. Ilang sandali pa, may kumatok ng marahan sa pinto. Ma'am Michelle, boses ni Aling Remedios. Pinunasan ni Michelle ang kanyang mga luha at binuksan ng bahagya ang pinto. Opo, Aling Meding. May dalang isang baso ng tubig si Aling Remedios. Nakita ko po ang nangyari. Baka po nauuhaw kayo. Kinuha ni Michelle ang baso. Ngunit habang inaabot ito, may isang maliit at nakatuping papel na idiniit si Aling Remedios sa kanyang palad. Mabilis, halos hindi maramdaman. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na para maghatid ng isang mensahe, isang babala, at marahil isang pag-asa. Tumangulang si Aling Remedios at mabilis na umalis. Nang maisara niya ang pinto, dahan-dahang binuksan ni Michelle ang kanyang palad, isang maliit na piraso ng papel mula sa isang lumang notebook. Nakasulat dito sa pamilyar na sulat kamay ng isang matanda, ang isang numero ng telepono at dalawang salita, kaibigan ni Sir Daniel. Ang maliit na piraso ng papel ay tila isang baga sa palad ni Michelle, mainit at nagbibigay ng kakaibang kaba. Isang numero ng telepono. Kaibigan ni Sir Daniel, ito na ba ang sagot? O isa lamang itong patibong? Sa loob ng ilang oras, pinagmasdan niya ang mga numerong yon, pinag-iisipan kung ano ang gagawin. Ang tiwala niya ay wasak na at ang bawat anino sa mansyon ay tila isang banta. Ngunit ang imahe ng kontratang inilatag ni James
ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salita kasunduan sa pangangalaga ay parang isang laso na gumagapang sa kanyang ugat. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumugal. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay abala sa kani-kanilang mga gawain, si Doña Victoria, sa kanyang mga tawag si Catherine, at James sa kanilang pagpaplano, naghahanap si Michelle ng pagkakataon. Ginamit niya ang lumang telepono sa silid-aklatan, isang lugar na bihirang puntahan, umaasang hindi ito pinakikialaman. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Sa bawat tunog ng ring, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hello, isang boses ng lalaki ang sumagot. Malalim at mahinahon. Hello, hinahanap ko po si Paul. Halos pabulong na sabi ni Michelle, ang pangalan ay bigla na lang lumabas sa kanyang bibig. Isa sa mga pangalan ng kaibigan ni Daniel na naaalala niya mula sa kanilang kasal. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sino to? Ako si Michelle, asawa ni Daniel Del Fuego. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang narinig. Michelle, sabi ng boses, at ngayon ay may bahid na ito ng pag-aalala at kalungkutan. Si Paul nga to, hinihintay ko ang tawag mo. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pagkabalisa. Hinihintay ko ang tawag mo. Kailangan nating mag-usap. Mabilis na sabi ni Paul. Pero hindi sa telepono, hindi dyan sa bahay. Ligtas ka bang makakalabas? Kinabukasan gumawa si Michelle ng isang plano. Sinabi niya kay Aling Remedios na kailangan niyang bumili ng gamot para sa kambal, isang bagay na sapat na dahilan para payagan siyang umalis. Ngunit alam niyang binabantayan siya. Ang mga mata ni Catherine ay parang mga agila, laging nakamasid. Isinuot niya ang pinakasimpleng damit na mayroon siya isinakay ang kambal sa stroller at naglakad palabas ng gate ng mansyon. Sa halip na pumunta sa pinakamalapit na botika, lumiko siya sa isang masikip na kalye. Naglakad siya ng ilang kanto, palingalinga, hanggang sa makarating siya sa isang parke. Doon naghihintay ang isang taxi, na ipinadala ni Paul. Mabilis niyang isinakay ang kambal at ang stroller at humarurot sila palayo. Sa bawat metro na kanilang nilalakbay, pakiramdam ni Michelle ay unti-unti siyang nakakahinga. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang sulok ng Makati, malayo sa Forbes Park, malayo sa mundo ng mga Del Fuego. Si Paul ay isang simpleng lalaki, malayo sa karangyaan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot nang makita si Michelle. Kumusta ka? Tanong niya, ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Iyon lang. Ang simpleng tanong na yon na puno ng sinseridad ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Michelle sa paligid ng kanyang puso. Umiyak siya. Hindi isang magarang pag-iyak, kundi isang tahimik na pagragasa ng lahat ng sakit at takot na kanyang kinimkim. Naghintay lang si Paul. Nang huminahon si Michelle, ikinuwento niya ang lahat. Ang isang linggong palugit ang paninisi, ang pagbuhos ng alak, at ang demonyong kontrata. Tumango si Paul, tila hindi nagulat. Alam niya, sabi niya, alam ni Daniel na gagawin nila ito. Ano ang ibig mong sabihin? Michelle, mahal na mahal ka ni Daniel, pero hindi siya bulag. Paliwanag ni Paul. Nakita niya kung paano katratuhin ng pamilya niya. Ilang buwan bago ang aksidente, may mga inihanda na siya. Isang plano. Anong plano? Walang sinabi sa akin si Daniel dahil ayaw kanyang mag-alala. At dahil alam niyang mas magiging epektibo ito kung wala kang alam, kung magmumukha kang mahina at walang laban sa paningin nila. May kinuha si Paul mula sa kanyang briefcase, isang maliit at gintong susi. Ipinagkatiwala niya ito sa akin 1 linggo bago siya mawala. Ang sabi niya, Paul,
Kung may mangyari sa akin, ibigay mo ito kay Michelle. Alam na niya ang gagawin dito. Susie-san, isang safe deposit box sa isang bangko dito lang sa malapit. Pangalan mo ang nakalagay doon, kasama ng pangalan niya. Ang puso ni Michelle ay nagsimulang tumibok ng malakas. Isang sinag ng pag-asa, isang maliit na liwanag sa isang napakadilim na silid. Hindi ko alam kung ano ang laman, pag-amin ni Paul. Pero sinabi ni Daniel na ito ang simula. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel, Michelle. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka sa plano niya. Nagmamadali silang umalis. Inihatid siya ni Paul sa bangko na ilang kanto lang ang layo. Nagpaalam siya, nangangakong tatawag para kumustahin ang sitwasyon. Sa loob ng malamig at tahimik na vault ng bangko nanginginig na ipinasok ni Michelle ang susi. Bumukas ang maliit na metal na pinto. Ang kanyang pag-asa ay kasinlaki ng isang bundok. Inaasahan niyang makakita ng pera, mga dokumento, isang testamento, isang bagay na magliligtas sa kanya. Ngunit ang laman ng kahon ay halos nagpaguho sa kanya muli. Sa loob, mayroon lamang isang lumang-lumang notebook na may leather na pabalat at sa ibabaw nito, isang maliit na silver na USB flash drive. Iyon lang, walang pera, walang titulo, walang sulat mula kay Daniel. Napasandal siya sa pader, ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng pagkalito at takot. Ano ito? Isang biro, isang palaisipan na wala siyang oras para lutasin. Kinuha niya ang notebook at ang USB. Habang hawak niya ang mga ito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Anuman ang laman ng mga ito, alam niyang hindi ito simpleng mga bagay. Ito ang pamana ni Daniel. At sa loob nito, nakasalalay hindi lang ang kanyang kinabukasan, kundi ang kinabukasan din ng kanilang mga anak. Pagdating ni Michelle sa mansyon, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Aling Remedios. Nagtagal po kayo, ma'am. Kanina pa kayo hinahanap ni Ma'am Catherine. Bulong nito. Tumango lang si Michelle, mahigpit na hawak ang paper bag na naglalaman ng gamot at ng notebook at USB na magtatakda ng kanyang kapalaran. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Catherine mula sa itaas ng hagdanan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay lumilipad puno ng tanong at pangamba. Nang makapasok sa nursery at mapatulog ang kambal, nanginginig niyang inilabas ang notebook. Ang leather na pabalat nito ay luma na may bakas ng maraming taong pag-iingat. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Daniel, malinis kalkulado, ngunit may diin sa bawat letra. Hindi ito isang journal, ito ay isang investigasyon. Ang unang pahina ay may petsang halos isang taon na ang nakalipas ilang linggo matapos nilang ipaalam sa pamilya na buntis si Michelle. Nakita ko ang tingin nila, sulat ni Daniel. Ang tingin na ibinibigay nila kay Michelle. Ito ang parehong tingin na ibinigay nila kay Elena Reyes, 30 taon na ang nakalipas. Ayokong maniwala noon. Bata pa ako. Ngunit ngayon alam ko na. Ang pamilyang ito ay hindi nagbabago. Ang kasakiman nila ay isang lason na dumadaloy sa kanilang dugo. Hindi ko hahayaang mangyari kay Michelle ang nangyari kay Elena. Elena Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Michelle. Sino siya? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat pahina ay isang revelasyon na mas nakakakilabot kaysa sa nauna. Si Elena Reyes ay pinsan ni Aling Remedios, isang maganda at matalinong dalaga mula sa probinsya na ipinasok ni Aling Remedios bilang personal na katulong ng ama ni Daniel, si Don Ricardo del Fuego. Naging lihim silang magnobyo. Nangako si Don Ricardo ng kasal. Ngunit nang malaman ni Doña Victoria ang tungkol sa pagbubuntis ni Elena, gumuho ang mundo nito. Idinetalya ni Daniel sa notebook kung paano sistematikong sinira ng kanyang mga magulang si Elena. Pinalabas nilang ito ay may problema sa pag-iisip. Kumuha sila ng mga pekeng testigo para sabihing ito ay maluho
at pabaya. Ginamit nila ang kanilang pera at impluensya para makuha ang buong kustodya ng bata. Ang sanggol isang lalaki ay ipinadala sa Europa para palakihin ng mga malayong kamag-anak. Si Elena ay pinalayas na walang dala wasak ang puso at reputasyon. Ang huling entry tungkol kay Elena ay isang maikling talata na may bakas ng tuyong luha sa papel. Namatay si Elena sa isang car accident 10 taon na ang nakalipas. Hindi na niya nakitang muli ang kanyang anak. Ang kapatid ko sa labas si Roberto. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Napatakip ng bibig si Michelle, nanginginig sa takot at galit. Ito ang totoong mukha ng mga Del Fuego. Hindi lang sila mapagmataas at walang puso. Sila ay mga halimaw. Kinabukasan kinausap niya si Aling Remedios sa hardin sa isang lugar na alam nilang walang makakarinig. Inilabas ni Michelle ang notebook. Aling Meding, kilala niyo po ba si Elena Reyes? Ang matanda ay napahagulhol. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagkakasala sa pagdala sa kanyang pinsan sa isang pugad ng mga ahas. Patawarin mo ako, ma'am, sabi niya. Natakot ako. Kailangan ko ang trabaho. Pero nakita ko kung paano kanila tratuhin at naaalala ko si Elena. Hindi na ako papayag na may isa pang buhay na masira dahil sa kaduwagan ko. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatibay sa loob ni Michelle. Hindi na siya nag-iisa. Nang hapong iyon, naganap ang isa pang komprontasyon. Natagpuan ni Michelle sina Doña Victoria at Catherine sa loob ng pribadong opisina ni Daniel, nagkakalkal ng mga dokumento. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Michelle. Kinukuha lang namin ang nararapat sa amin. Sagot ni Catherine, may hawak na isang folder ng mga titulo ng lupa. Mga ari-arian ng pamilya. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. Mga gamit pa ni Daniel ang narito. Nakita ni Michelle ang isang maliit at kahoy na kahon. Sa ibabaw ng mesa ang kahon kung saan itinatago ni Daniel ang mga liham na isinulat ni Michelle para sa kanya noong sila'y magkasintahan pa. Kinuha ito ni Catherine, tiningnan ng may pagkasuklam at akmang itatapon sa isang basurahan. Huwag sigaw ni Michelle at mabilis na inagaw ang kahon. Nagkaroon ng giyagis. Ang lakas ng isang ina na ipinaglalaban ang huling piraso ng alaala ng kanyang minamahal ay hindi matatawaran. Bitawan mo to, manggagamit. Sigaw ni Catherine. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, malakas siyang itinulak ni Catherine. Nawalan ng balanse si Michelle. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang balakang ay tumama sa matigas na kahoy. Ang kahon ay bumukas at ang mga liham ay kumalat. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Catherine, saway ni Doña Victoria hindi dahil sa pag-aalala kay Michelle kundi dahil sa iskandalo. Sa sandaling iyon pumasok si James. Nakita niya ang eksena si Michelle na nakaupo sa sahig na papaligiran ng mga papel at ang galit na mukha ng kanyang asawa. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Itong babaeng to, sabi ni Catherine. Nawawala na yata sa sarili. Tingnan mo, nagwawala. Isang malamig at kalkuladong ideya ang nabuo sa isip ni James. Tumingin siya kay Michelle na may mapanuring tingin. Alam mo, Michelle, sabi niya, ang boses ay tila nag-aalala, ngunit puno ng pagbabanta. Ang stress at pagluluksa ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa pag-iisip ng isang tao. Baka kailangan mong kumausap ng isang professional, isang psychologist marahil, para lang matiyak na nasa tamang kondisyon ka para alagaan ang mga bata. Ang banta ay malinaw. Ito ang kanilang susunod na sandata. Kung hindi nila makukuha ang gusto nila sa pamamagitan ng kontrata, gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagpapalabas na siya ay isang baliw at hindi karapat-dapat na ina. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog, kinuha ni Michelle ang silver na USB. Nanginginig niyang isinaksak ito sa luma niyang laptop.
Isang file lang ang lumabas, isang PDF document. Nang buksan niya ito, isang pangalan at address lang ang nakita niya. Attorney Ricardo Vargas, Vargas Law Firm, BG. Hindi ito ang law firm ng mga Del Fuego. Ito ay ibang tao, isang estranghero. Ngunit sa puso ni Michelle, alam niya na ito ang susunod na hakbang sa plano ni Daniel. Ito ang taong pinagkatiwalaan niya para ipaglaban ang katotohanan. Hindi na naghintay ang mga Del Fuego. Kinabukasan habang pinapakain ni Michelle ang kambal sa nursery, isang magalang ngunit mapilit na katok ang narinig niya sa pinto. Si James iyon at may kasama siyang isang babae. Matangkad na sa mga 40 anyos, bihis, sa isang mamahaling business suit at may dalang isang leather na briefcase. Ang kanyang ngiti ay perpekto ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Michelle, magandang umaga. Bati ni James na may huwad na kabaitan. Nais kong ipakilala sa iyo si Dr. Rebecca Harrison. Isa siyang child psychologist. Naisip namin na makabubuti para sa kambal na magkaroon ng professional assessment para matulungan silang malagpasan ang mahirap na yugtong ito. Ang dugo ni Michelle ay tila nagyelo. Narito na. Ang sandatang ipinangako ni James, hindi ito para sa kambal. Ito ay para sa kanya. Magandang umaga, Mrs. Del Fuego. Sabi ni Dr. Harrison, inilahad ang kamay. Ang pagkakamay niya ay matatag at propesyonal. Ikinagagalak kong makilala ka, bagamat sa ilalim ng ganitong kalungkot na sitwasyon. Walang nagawa si Michelle, kundi ang tanggapin ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Ang assessment ay simple lang, paliwanag ni James. Obserbasyon lamang. Kakausapin ka ni Dr. Harrison o obserbahan ang iyong interaksyon sa mga bata. Isang informal na proseso lamang. Ngunit alam ni Michelle na walang anumang informal sa nangyayari. Bawat salita, bawat kilos niya ay susuriin at gagamitin laban sa kanya. Ito ay isang pagtatanghal at siya ang bida na hindi alam ang kanyang script. Nagsimula ang session. Si Dr. Harrison ay umupo sa isang silya sa sulok ng nursery, may hawak na isang notepad. Tahimik siyang nanonood habang pinapalitan ni Michelle ang lampin ni Leo habang pinapadede si Mia. Ang bawat tunog ng kanyang panulat sa papel ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Pagkatapos nagsimula ang mga tanong. Paano mo inilalarawan ang iyong emotional state nitong mga nakaraang araw, Michelle? Tanong ni Dr. Harrison, ang boses ay malumanay. Nagluluksa po ako. Simpleng sagot ni Michelle. Isinulat ni Dr. Harrison. Subject reports feelings of grief. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mong hindi mo na kaya, na parang gusto mo na lang sumuko? Lahat naman po siguro ng nawalan ay nakakaramdam niyan, pero kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. Isinulat, subject admits to feelings of being overwhelmed and thoughts of giving up. Ang bawat sagot ni Michelle ay binabaluktot sa kanyang notepad. Ang kanyang kalungkutan ay ginagawang depresyon. Ang kanyang pagod ay ginagawang kawalan ng kakayahan. Ang kanyang galit sa mga Del Fuego ay ginagawang emotional instability. Ito ay isang perpektong bitag. Paano ang iyong support system? Tanong ng doktora. Sino ang mga taong masasandalan mo sa panahong ito? Natigilan si Michelle. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang wala. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa Batangas malayo at may sarili ng mga buhay. Ang tanging support system niya ay si Daniel at si Daniel ay wala na. Ang pamilya po ni Daniel, pilit niyang sagot. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Dr. Harrison. Isinulat, subject is isolated and solely dependent on the Del Fuego family for support. Ang sesyon ay tumagal ng halos 2 oras. Sa pagtatapos nito, pakiramdam ni Michelle ay hinubaran siya sinuri at hinusgahan. Maraming salamat sa iyong kooperasyon, Michelle, sabi ni Dr. Harrison habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Gagawa ako ng isang ulat base
Sa aking mga obserbasyon, ipapadala ko ito kay James. Nang makaalis na ang doktora, napaupo si Michelle sa sahig. Alam niya kung ano ang magiging laman ng ulat na yon. Isang hatol na siya ay isang unfit mother. Isang hatol na magbibigay daan sa mga Del Fuego na kunin ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang pangalan ni Attorney Ricardo Vargas ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan niya itong tawagan. Ngunit paano ang bawat galaw niya ay binabantayan. Dito na muling pumasok si Aling Remedios habang nagdadala ito ng hapunan sa kanyang silid. Dahil tumanggi si Michelle na muling kumain kasama ang pamilya, may iniwan itong isang lumang burner phone sa ilalim ng food tray. Galing po iyan kay Sir Paul, bulong ng matanda. Sabi niya, gamitin niyo po para sa mga importanteng tawag, walang makakatrace niyan. Nang gabing iyon sa loob ng banyo habang bukas ang gripo, para malunod ang anumang tunog tinawagan ni Michelle ang numero ni Attorney Vargas. Vargas Law Firm, sagot ng isang sekretarya. Nais ko po sanang makausap si Attorney Vargas. Personal po, sabi ni Michelle. Pakisabi po ito ay tungkol kay David Del Fuego. Ilang sandali pa, isang malakas at matatag na boses ang narinig niya. This is Attorney Vargas. Who is this? Ako po si Michelle Del Fuego, asawa ni David. Isang sandali ng katahimikan, Mrs. Del Fuego, sabi ng abogado. At ang boses niya ay biglang nagbago, mas malumanay, ngunit may bigat ng awtoridad. I've been expecting your call. May mga bilin sa akin ng iyong asawa. Halos mapaiyak si Michelle sa ginhawa. Kailangan ko po ng tulong. Sabi niya ang boses ay nanginginig. Kinuha nila ang isang psychologist. Gagawa sila ng ulat para sabihing, hindi ako karapat-dapat na ina. Alam ko, kalmadong sagot ni Attorney Vargas. At inaasahan na namin yan. Makinig ka ng mabuti, Michelle. Huwag kang gagawa ng kahit anong marahas. Huwag kang magpapadala sa galit. Hayaan mo silang isipin na nananalo sila. Hayaan mo silang isipin na nasukol ka na nila. Ang kailangan lang nating gawin ay makarating sa araw ng pagbasa ng testamento. Can you do that for me? Opo, sa Biyernes po yon. Good. Just hold on until Friday. Whatever they do, whatever they say, just endure. May mga plano si David na higit pa sa kanilang inaakala. At may mga baraha tayong hawak na hindi pa nila nakikita. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Michelle ang isang kakaibang kapayapaan. Oo, siya ay isang puppet sa kanilang palabas. Ngunit ngayon, alam na niya na may isang master puppeteer na gumagalaw sa dilim, isang taong inihanda ni Daniel para hilahin ang mga tali sa tamang panahon. Ngunit bago matapos ang gabi, isang kaganapan pa ang yumanig sa kanya. Habang dumadaan sa pasilyo, narinig niya ang pag-uusap ni Doña Victoria at James sa telepono. Yes, make sure the report is ready before Friday, sabi ni Victoria. Double her professional fee if necessary. We need that ammunition ready for the will reading. Ang puso ni Michelle ay lumubog. Ang ulat ni Dr. Harrison ay hindi lang isang simpleng assessment. Ito ay isang bayad na sandata, minamadali, para sa isang tiyak na layunin ang tuluyan siyang durugin sa araw ng paghuhukom. Ang mga salitang narinig ni Michelle mula kay Doña Victoria, double her professional fee if necessary, we need that ammunition ready, ay parang isang umuugong na kampana sa kanyang isipan. Hindi na ito hinala. Ito ay isang kumpirmasyon. Ang bawat hakbang ng mga Del Fuego ay kalkulado. Si Dr. Harrison ay hindi isang objektibong profesional. Isa siyang bayarang mersenaryo. Pakiramdam ni Michelle ay nalulunod siya. Ang plano ni Daniel ay tila isang malayong pangako, habang ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay isang malaking alon na handa siyang lamunin. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang isa pang sikreto na ibinulong sa kanya ni Aling Remedios. Nagpakabit si Sir Daniel ng mga kamera. Para sa insurance, sabi niya. Ang password ay nasa isip niyo lang daw, ma'am.
Nang hating gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot sa isang huwad na kapayapaan, dahan-dahang bumangon si Michelle. Sinilip niya ang kambal na mahimbing na natutulog ang kanilang mga inosenteng mukha, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Gamit ang laptop na bigay ni Paul at konektado sa pribadong Wi-Fi network ng bahay, hinanap niya ang security system interface. Ginamit niya ang mga teknikal na tagubilin na maingat na isinulat ni Aling Remedios sa isang pirasong papel. Lumabas ang isang login screen, humihingi ng password. Ang password ay nasa isip niyo lang daw. Anong ibig sabihin ni Daniel doon? Pinilit niyang alalahanin ang kanilang mga pribadong biruan, mga mahahalagang petsa, mga paboritong salita. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Mali. Ang pangalan ng kanilang paboritong kanta. Mali. Napapikit siya ang pagkadismaya ay nagsisimulang manikip sa kanyang dibdib. Ano ang pinakamahalaga para kay Daniel? Ano ang pinakaprotektado niya sa lahat? At bigla ito'y dumating sa kanya na parang isang kidlat. Ang password ay hindi isang bagay. Ito ay mga tao. Ang sentro ng mundo ni Daniel. Nanginginig niyang tinipa, Leo Mia Zofran 5, ang mga pangalan ng kanilang mga anak at ang kanilang kaarawan. Access granted. Bumukas ang interface, nagpapakita ng isang grid ng mga video feed mula sa iba't ibang bahagi ng mansyon, ang sala, ang dining room, ang silid-aklatan, ang hardin. Mayroon ding archive na kaayos-ayon sa petsa. Ginalugad niya ang mga file mula sa araw pagkamatay ni Daniel. Ang kanyang puso ay dumudugo habang pinapanood ang sarili. Isang bersyon niya na wasak at litong-lito, gumagalaw na parang anino sa sarili niyang bahay. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na nabaling sa mga pag-uusap na hindi niya narinig noon. Archive file araw pagkatapos ng libing, sala. Nakita niya sa video sina Doña Victoria at Catherine nag-uusap habang siya ay nasa itaas kasama ang mga bata. Sigurado ka bang walang iniwang kahit ano si Daniel sa kanya? Tanong ni Catherine. Imposible, sagot ni Victoria, ang boses ay puno ng paghamak. Lahat ng yaman ni Daniel ay nakatali sa family trust. Kontrolado ko iyon. Ang personal niyang pera, barya lang iyon. Sapat lang para makapagsimula siya sa bago niyang buhay bilang isang hamak na nurse. Archive file gabi ng insidente ng alak. Silid-aklatan. Si Catherine at James. Masyado kang naging marahas kanina, mahal. Sabi ni James, baka gamitin niya yon laban sa atin. Hayaan mo siya. Sagot ni Catherine, mas maganda nga yon. The more hysterical she appears, the more it helps our case. Kailangan nating ipakita sa lahat na siya ay isang emotionally unstable na gold digger. Madaling paniwalaan iyon ng korte. Bawat pag-uusap ay isang piraso ng isang masamang palaisipan. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang pag-uusap nila matapos umalis si Dr. Harrison. Archive file kahapon ng hapon. Opisina ni Daniel, sina Victoria, Catherine at James. Kumpirmado na, sabi ni James. Ang ulat ni Dr. Harrison ay magiging pabor sa atin. Irerekomenda niya ang temporary custody transfer sa atin base sa mental and emotional distress ni Michelle. Gagamitin natin iyon sa Biyernes. Paano kung may sorpresa sa testamento? Tanong ni Catherine, may bahid ng pag-aalinlangan. Paano kung meron palang hindi natin alam? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Doña Victoria. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Michelle. Anak, sabi ni Victoria, 30 taon na ang nakalipas, may isang babaeng mas matalino at mas palaban kaysa sa kanya. Ang pangalan niya ay Elena. At alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nasa ilalim ng lupa. At ang anak niya, hindi man lang alam ang tunay niyang pangalan. Ang pamilyang ito ay hindi natatalo, lalo na ng mga hamak na katulad nila. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod, at sa katahimikang yon, naririnig ni Michelle ang kanilang huling plano. Kung sakaling maging problema ang testamento, mahinang sabi ni James,
Gagamitin natin ang ulat ni Dr. Harrison para kumuha ng emergency protective order mula sa korte. Maaga pa lang sa Biyernes. Kukunin natin ang mga bata bago pa man magsimula ang pagbasa ng testamento. Kapag nasa atin na sila, wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang ipaglalaban. Napatigil sa paghinga si Michelle. Ang plano nila ay hindi lang para sirain siya. Ang plano nila ay para kunin ang kanyang mga anak bukas. Bukas ng umaga. Sa gitna ng kanyang panik, isang malamig na determinasyon ang pumalit. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang external hard drive na kasama sa mga gamit na bigay ni Paul. Sa loob ng sumunod na 2 oras sa ilalim ng kadiliman, kinopya niya ang bawat segundo ng kanilang masasamang pag-uusap. Bawat video file, bawat audio recording. Nang matapos siya, ang araw ay malapit ng sumikat. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanan na kasing bigat ng isang bomba. Ngunit habang tinitingnan niya ang orasan, alam niyang nauubusan na siya ng oras. Ang bomba ay maaaring sumabog sa kanya kung hindi siya kikilos ng mas mabilis. Biglang sa katahimikan ng madaling araw, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kanyang silid. Mabibigat at nagmamadaling mga yabag. Sinundan ito ng isang malakas at mapilit na katok sa kanyang pinto. Isang katok na hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. "Michelle, buksan mo ang pinto." Boses ni James ang narinig niya, formal at walang emosyon. "May mga bisita ka mula sa Department of Social Welfare and Development." Ang mga salita ni James ay tumagos sa pinto na parang mga piraso ng yelo. Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang mga inisyal na yon ay isang hatol. Dumating na ang kinatatakutan niya mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nanginginig na binuksan ni Michelle ang pinto. Sa likod ni James ay nakatayo sina Doña Victoria at Catherine. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng pekeng pag-aalala at hindi maitatagong tagumpay. Kasama nila ang 2 tao, isang babae na nasa mga 50 anyos. May dalang ID ng gobyerno at isang unipormadong pulisi, Mrs. Michelle Del Fuego. Tanong ng babae mula sa DSWD. Ang boses ay formal ngunit walang bahid ng anumang simpatiya. "Ako po si Genge Santos. Nakatanggap po kami ng isang urgent report tungkol sa kapakanan ng inyong mga anak." "Report?" Halos pabulong na sabi ni Michelle, kahit alam na niya ang sagot. Isang ulat mula sa isang lisensyadong psychologist, si Dr. Rebecca Harrison. Paliwanag ni Genge Santos habang inilalabas ang isang folder. At sinusuportahan ng testimonya ng pamilya. Ayon sa ulat, kayo po ay dumadaan sa matinding psychological distress na maaaring maglagay sa panganib sa mga bata. Mayroon po kaming court order. Ipinakita niya ang isang papel. Opisyal, may selyo ng korte, isang temporary protective order. Ipinag-uutos nito na pansamantalang ilipat ang pangangalaga ni Leo at Mia sa kanilang pinakamalapit na kamag-anak, sina Catherine at James Morales. Gumuho ang mundo ni Michelle. Ito ay isang perpektong pag-atake, isang legal na kidnapping. Hindi ito totoo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ginagawa lang nila ito para kunin ang mga anak ko. Tumingin siya kay Gong Santos, nagmamakaawa. Gawa-gawa lang po ang lahat ng iyan. Bayad po ang psychologist na yan. Umiling si Genge Santos, tila sanay na sa mga ganitong eksena. Mrs. Del Fuego, ang aming trabaho ay unahin ang kaligtasan ng mga bata. Ang mga akusasyon ninyo ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Sa ngayon, kailangan naming sundin ang utos ng korte. Sa isang senyas mula kay Catherine, pumasok sa nursery ang 2 kasambahay na may dalang mga baby bag at car seat na nakahanda na. Ang lahat ay planado. Hindi sigaw ni Michelle at tumakbo siya papunta sa kuna kung saan nagsisimula nang magising ang kambal dahil sa ingay. Niyakap niya ang 2 maliliit na katawan. Hindi ninyo sila makukuha sa akin.
Mga anak ko sila. Michelle, wag mo nang pahirapan ang lahat. Sabi ni Doa Victoria, ang boss sa Sikas ay tila isang lason na binalutan ng pulot. Para din ito sa kanila. Kailangan mo ng tulong at kailangan nila ng isang matatag na tahanan. Lumapit ang pulis. Ma'am, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Nakikiusap po ako, huwag po kayong gagawa ng anumang ikapapahamak ninyo o ng mga bata. Sumunod na lang po tayo sa proseso. Ang proseso, ang kanilang maruming proseso. Alam ni Michelle na wala siyang laban. Kung manlalaban siya, gagamitin lang nila ito bilang karagdagang ebidensya ng kanyang instability. Kung magwawala siya, lalo lang niyang papatunayan ang kanilang mga kasinungalingan. Kaya't sa isang huling pagsusumikap, ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Hinalikan niya ang kanyang mga anak. Ang bawat halik ay puno ng sakit pagmamahal at isang tahimik na pangako. Hinalikan niya ang malambot na buhok ni Leo, ang maliliit na kamay ni Mia. Inamoy niya ang kanilang natatanging amoy sanggol, itinatatak ito sa kanyang memorya. Na parang ito na ang huli. Mahal na mahal kayo ni Mami. Bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Babalikan ko kayo. Pangako. Marahang kinuha ni Catherine si Mia mula sa kanyang mga braso. Nagsimulang umiyak ang sanggol, hinahanap ang init ng kanyang ina. Kinuha naman ni James si Leo na nakatingin lang kay Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. At pagkatapos umalis sila. Pinanood ni Michelle ang kanyang mga anak na inilalayo sa kanya. Ang mga iyak ni Mia ay unti-unting humina habang sila'y bumababa sa hagdanan. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba. At pagkatapos katahimikan, isang katahimikan na mas masakit pa sa pinakamaingay na sigaw. Isang katahimikan na sumasalamin sa pagkawasak ng kanyang buong pagkatao. Napaluhod si Michelle sa gitna ng nursery. Ang silid na puno ng mga laruan at pangarap ay naging isang malamig at walang lamang libingan. Wala na ang kanyang mga anak. Kinuha na nila ang lahat. Nanalo na sila. Ilang minuto o marahil oras siyang nanatiling doon nakaluhod habang ang sakit ay unti-unting nilalamon ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang basyong sisidlan, isang katawan na walang kaluluwa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Doña Victoria. Tumayo ka dyan. Sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon. Maligo ka at magbihis. Ang pagbasa ng testamento ay sa loob ng 2 oras. Huwag kang gagawa ng eksena. Tapos na ang laban, Michelle. Tanggapin mo na. Ang mga salita ay hindi na nakasakit sa kanya. Manhid na siya. Ngunit habang nakatingin siya sa sahig, nakita niya ang isang maliit na medyas ni Leo na nahulog. Dinampot niya ito. At sa paghawak sa maliit na piraso ng telang iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Ito'y naging isang malamig, matigas at nagbabagang galit. Tumayo si Michelle. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga ito ay walang laman, malamig at mapanganib. Opo, sabi niya, ang boses ay mahinahon sa isang paraan na nakakakilabot. Maghahanda na po ako. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babae. Ang naive, mapagmahal at umaasang Michelle ay namatay na kasama ng pag-alis ng kanyang mga anak. Ang natira ay isang ina na inagawan ng kanyang mga supling. At wala nang mas mapanganib pa sa isang ina na wala nang anumang maaaring iwawala. Ang biyahe papunta sa opisina ng abogado ay tila isang prosesyon patungo sa bitayan. Si Michelle ay nakaupo sa likod ng isang marangyang sasakyan, katabi si Catherine, habang sina Doña Victoria at James ay nasa unahan.
walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mayabang na pag-iisip ng mga Del Fuego na ang lahat ay ayon sa kanilang plano. Ngunit sa loob ni Michelle mayroong isang kakaibang katahimikan. Ang sakit ay naroon pa rin isang bukas na sugat, ngunit nababalutan na ito ng isang bakal na determinasyon. Hawak niya sa kanyang bag ang burner phone, ang external hard drive na naglalaman ng katotohanan at ang pangalan ni Attorney Ricardo Vargas. Ito ang kanyang mga huling baraha. Ang opisina ng Del Fuego and Associates ay sumasakop sa isang buong palapag ng isang nagtataasang gusali sa Ayala Avenue. Ang lahat ay gawa sa salamin bakal at mamahaling kahoy, isang testamento sa kapangyarihan at yaman ng pamilya. Sinalubong sila ng kanilang family lawyer, si Attorney Ocampo, isang matandang lalaki na ang katapatan ay mas nakakiling sa pera ng pamilya kaysa sa hustisya. Iginaya sila nito sa isang malaking conference room na may malawak na tanawin ng syudad. Magandang umaga, Pamilya Del Fuego. Bati ni Attorney Ocampo. At sa iyo, Michelle, ang aming pakikiramay. Umupo sila sa paligid ng isang makintab na mahogany table. Ngunit bago pa man makapagsimula si Attorney Ocampo, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan para sa kanyang edad at ang kanyang mga mata ay may talas na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Attorney Vargas, na gulat na tanong ni James, anong ginagawa mo rito? Magandang umaga, James. Bati ni Attorney Ricardo Vargas, inilapag ang kanyang sariling briefcase sa mesa. Narito ako para katawanin ang aking kliyente. Kliyente? Naguguluhang tanong ni Doña Victoria. Ngumiti si Attorney Vargas at tumingin kay Michelle. Si Geng Siban Michelle Del Fuego. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pagkalito sa mukha ni na Victoria Catherine at James ay mabilis na napalitan ng inis at pagbabanta. That's absurd, sabi ni James at si Attorney Ocampo ang abogado ng pamilya. Siya ang hahawak ng testamento. Hindi sa pagkakataong ito, kalmadong sagot ni Attorney Vargas. Dahil ang testamentong babasahin natin ngayon ay hindi ang lumang testamentong inihanda ninyo para kay Daniel. Ito ang kanyang huling habilin at testamento na nilagdaan niya 2 buwan na ang nakalipas sa aking presensya. Naglabas si Attorney Vargas ng isang selyadong sobre. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Bago tayo magsimula, sabi ni Attorney Vargas, mayroon lang akong nais linawin. Ayon sa utos ni G. Daniel Del Fuego, may karapatan ang kanyang asawa na magkaroon ng pribadong pag-uusap sa akin bago basahin ang testamento sa inyong lahat. Hindi maaari. Protesta ni Victoria. Iyon ang nakasulat diin ni Attorney Vargas. Kung hindi maaring ituloy ang pagbasa ng testamento, walang nagawa ang mga Del Fuego. Lumabas sila ng silid nag-iiwan ng mga nagbabagang tingin. Sa loob, ipinaliwanag ni Attorney Vargas ang lahat kay Michelle, ang plano ni Daniel, ang lihim na paglilipat ng assets, ang mga investigasyon, ang nakatagong yaman na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 14 bilyong piso, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga ebidensyang hawak nila, mga ebidensyang magpapatunay sa bawat krimen na ginawa ng mga Del Fuego. Nang bumalik ang pamilya, ang Michelle na nakaupo sa mesa ay iba na. Ang kanyang mga mata ay hindi na takot. Ang mga ito ay matatag at puno ng isang malamig na apoy. Nagsimulang magbasa si Attorney Vargas. Ang mga unang bahagi ay simple mga personal na gamit na ipinamana sa mga kaibigan. Ngunit nang dumating sa pangunahing bahagi, ang bawat salita ay isang bomba. At sa aking pinakamamahal na asawa, si Michelle Reyes Del Fuego. Basa ni Attorney Vargas, ipinapamana ko ang kabuuan ng aking personal na yaman, kasama na ang lahat ng aking investments, bank accounts, real estate properties na nakapangalan sa akin at ang controlling shares sa Vargas Del Fuego Holdings Inc.
isang pribadong korporasyon na itinatag ko. Ang lahat ng ito ay may kabuuang halaga na humigit kumulang sa 14 na bilyong piso. Bumagsak ang panga ni Catherine. Si James ay napanganga hindi makapaniwala. Si Doña Victoria ay namutla tila nawalan ng hangin. Imposible! Sigaw ni James. Wala siyang ganyang kalaking pera. Lahat ay nasa family trust. Diyan ka nagkakamali. Sabi ni Attorney Vargas naglabas ng isa pang folder. Sa loob ng 3 taon, legal na inilabas ni J. Del Fuego ang kanyang share mula sa trust, ginamit ang mga loopholes na kayo mismo ang gumawa at inilipat ito sa kanyang pribadong korporasyon. Lahat ay legal. Lahat ay dokumentado. Ngunit hindi pa doon natapos. Bukod pa rito, patuloy ni Attorney Vargas, ipinapamana ko kay Michelle ang lahat ng ebidensya na aking nakalap kasama na ang mga audio at video recordings mula sa aming tahanan at ang kompletong resulta ng investigasyon tungkol sa kaso ni Ginino, Elena Reyes at ng kanyang anak para gamitin niya sa paraang alam niyang tama para makamit ang hustisya. Sa pagkakataong yon si Doña Victoria ang sumabog. Hayop ka. Sigaw niya itinuturo si Michelle. Ahas manggagamit nilason mo ang isip ng anak ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tumayo si Michelle, kalmado. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang biyenan na patuloy sa pag-aalipusta sa kanya. Ang buong silid ay naghihintay sa kanyang reaksyon, inaasahan ng mga luha ang pagmamakaawa. Ngunit hindi luha ang kanilang nakita. Nang makalapit siya, itinaas ni Michelle ang kanyang kamay. Sa isang mabilis at malutong na galaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Doña Victoria. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natigilan ang lahat. Maging si Doña Victoria ay natulala hawak ang kanyang namumulang pisngi. Tumingin si Michelle sa mga mata ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kapangyarihan. Manahimik ka. Sabi niya ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bakal. Mula sa sandaling ito, bawat hininga mo, bawat salitang bibitawan mo ay nakadepende na lang sa awa ko. Mayroon kayong 2 oras para ibalik sa akin ang mga anak ko. Kung hindi lahat ng ebidensyang ito, sabay turo sa briefcase ni Attorney Vargas ay mapupunta sa opisina ng NBI at sa bawat news outlet sa buong Pilipinas. Tumingin siya kay Catherine at James na tila mga estatwang natigilan sa takot. At kayong dalawa ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil sisiguraduhin kong mararanasan ninyo ang mawalan ng anak. Tumalikod si Michelle at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Hindi niya sila nilingon. Hindi na kailangan. Bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa may pinto. At nagsalita sa huling pagkakataon, ang kanyang boses ay isang malamig na pangako. Akala ninyo, nanalo na kayo kaninang umaga. Pero ang hindi ninyo alam, ang Phoenix ay kailangan munang maging abo bago ito muling mabuhay mula sa apoy. At ngayon, ako ang apoy. Isinara niya ang pinto, iniwan sa loob ang isang pamilyang gumuho na lulunod sa mga abo ng kanilang sariling kasamaan. Hindi umabot ng 2 oras. Sa loob lamang ng 1 oras at 45 minuto, isang itim na van ang huminto sa tapat ng gusali kung nasaan ang opisina ni Attorney Vargas. Mula roon, bumaba si Aling Remedios, akay-akay sina Leo at Mia. Nang makita ni Michelle ang kanyang mga anak, ang lahat ng bakal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Tumakbo siya at niyakap sila nang mahigpit nilulunod ang kanilang maliliit na mukha ng mga halik at luhang hindi na ng sakit kundi ng purong ginhawa at pagmamahal. Tapos na, bulong niya sa kanila. Habang ang kambal ay nakayakap sa kanya, ang kanilang maliliit na kamay ay kumakapit sa kanyang damit na para bang ayaw na siyang pakawalan. Ligtas na kayo. Tapos na. Ang giyera ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahalagang laban ay naipanalo na niya. Ang sumunod na mga araw ay isang ipo-ipo,
Gaya ng ipinangako, ipinadala ni Attorney Vargas ang isang courtesy copy ng mga piling ebidensya sa kampo ng mga Del Fuego. Hindi na nila kailangan pang makita ang lahat. Ang ilang minuto ng audio recording kung saan pinag-uusapan nila ang pag-frame kay Michelle at ang kaso ni Elena Reyes ay sapat na. Nagsimula ang pagbagsak ng imperyo. Unang araw ipinag-utos ni Michelle bilang bagong may-ari ng controlling shares ang isang emergency board meeting. Ginamit niya ang kapangyarihan na ibinigay ni Daniel para tanggalin sa lahat ng posisyon sina Doña Victoria Catherine at James sa lahat ng kumpanyang konektado sa Del Fuego. Sila'y naging mga pangalan na lang sa papel, wala ng kapangyarihan, wala ng impluensya. Ikatlong araw, nag-leak sa media ang isang anonymous tip. Ang kwento tungkol sa isang makapangyarihang pamilya na sinubukang agawin ang mga anak ng balo ng kanilang yumaong anak. Ang iskandalo ay sumabog. Ang stock market value ng kanilang mga pampublikong kumpanya ay bumulusok. Ikapitong araw formal na sinampahan ni Michelle sa pamamagitan ni Attorney Vargas ng mga kasong sibil ang tatlo, conspiracy moral damages at grave coercion. Ang bawat kaso ay suportado ng mga hindi matatawarang ebidensya. Alam ng mga Del Fuego na kung lalaban sila sa korte, hindi lang pera ang mawawala sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang kalayaan dahil ang mga ebidensya ay sapat na para sa mga kasong kriminal. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap si Michelle ng isang tawag, isang international number. "Hello, is this Mrs. Michelle Del Fuego?" Tanong ng isang boses ng lalaki may bahid ng dayuhang accent. "Yes, speaking." "My name is Roberto Reyes," sabi ng lalaki at sa pangalang iyon, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Michelle. I believe you know the story of my mother, Elena." Sa loob ng isang oras nag-usap sila. Isang lalaking lumaki na ang alam ay iniwan siya ng kanyang ina at isang babaeng may hawak ng katotohanang magpapalaya sa kanya. Umiyak si Roberto sa telepono, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot at pasasalamat. "For 30 years, I hated a ghost," sabi niya. "You gave me my mother back. Thank you." Pagkatapos ng tawag na yon, alam na ni Michelle ang kanyang gagawin. Ang yaman at kapangyarihan na iniwan ni Daniel ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Isang buwan ang lumipas. Sa isang press conference na dinaluhan ng lahat ng malalaking news network opisyal na inilunsad ni Michelle ang The Elena Reyes Foundation for Justice. Nakatayo sa podium hindi na ang balo na puno ng takot, kundi isang babaeng puno ng layunin. Sinabi niya, ang pundasyong ito ay hindi binuo mula sa pera, kundi mula sa sakit katatagan at alaala ng isang babaeng pinagkaitan ng katarungan. Ang misyon namin ay simple ang tulungan ng mga inaama at mga anak na inaapi ng mga makapangyarihan sa loob ng ating sistema ng batas. Gagamitin namin ang bawat sentimo ng pondong ito para siguraduhin na wala ng Elena Reyes na muling luluha sa dilim. Wala ng mga anak na aagawin. Mula sa abo ng nakaraan, itatayo natin ang isang bagong bukas liwayway. Ang unang proyekto ng pundasyon, ang muling pagbubukas ng kaso ni Elena Reyes para pormal na linisin ang kanyang pangalan at sampahan ng kasong kriminal ang mga taong responsable sa kanyang pagkasira, kasama na si Doña Victoria. Isang taon makalipas, ang dating mansyon ng mga Del Fuego sa Forbes Park ay isa ng makabago at abalang gusali. Ito na ngayon ang headquarters ng Elena Reyes Foundation. Sa dating sala, kung saan binuhusan ng alak si Michelle mga abogado at social worker na ngayon ang nagpupulong. Ang dating dining room kung saan siya hinusgahan ay isa ng playroom para sa mga anak ng kanilang mga kliyente. Si Doña Victoria matapos matalo sa lahat ng kaso at halos maubos ang natitirang yaman ay namumuhay ng mag-isa sa isang mas maliit na bahay isang anino ng kanyang dating sarili.
Si Catherine at James ay naghiwalay-wasak ng iskandalo at ng kanilang sariling kasakiman. Ang kanilang mga anak ay paminsan-minsan na dinadalaw ni Michelle tinitiyak na hindi sila magdusa sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Isang hapon, habang pinapanood ni Michelle ang kanyang kambal, na ngayon ay tumatakbo at naglalaro na sa hardin ng pundasyon, nilapitan siya ni Aling Remedios na ngayon isa ng kagalang-galang na house mother ng foundation. Ang ganda na po ng hardin, ma'am, sabi ng matanda. Ngumiti si Michelle pinapanood ang paghabol ni Leo sa isang paru-paro habang si Mia ay masayang tumatawa. Tama po kayo, Aling Meding. Mas maganda kapag wala ng mga damong nakakalason. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng mga Del Fuego. Iyon ay ang pagtatayo ng isang bagay na mas maganda mula sa mga guho na kanilang iniwan. Ang kwento ni Michelle Del Fuego ay hindi na isang kwento ng isang balo na inapi. Ito ay naging isang kwento ng isang phoenix, isang ina na sinunog hanggang maging abo, ngunit mula sa apoy ng sakit at kawalan ng katarungan, muling isinilang, mas malakas, mas maningning at handang gamitin ang kanyang apoy para magbigay liwanag sa dilim para sa iba. Ang kanyang bagong bukas liwayway ay nagsimula pa lamang. 6 na buwan ang lumipas na tila isang panaginip. Ang Elena Reyes Foundation ay naging isang tanglaw ng pag-asa para sa marami. Si Michelle mula sa isang hamak na balo ay naging isang respetadong simbolo ng katatagan at hustisya. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga pulong panayam at pag-aral ng mga kaso, bawat isa ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan at ng misyon na kanyang isinasabuhay. Sina Leo at Mia ay lumalaking malusog at masaya ang kanilang mga tawa, ang nagsisilbing musika sa malawak na pasilyo ng kanilang bagong tahanan, ang dating mansyon na ngayoy punong tanggapan na ng pundasyon. Akala ni Michelle, natagpuan na niya ang kapayapaan. Ngunit isang umaga, habang nagkakape at pinapanood ang morning news, bago magsimula ang kanyang magulong araw isang balita, ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nasa screen si Doña Victoria del Fuego, ngunit hindi ito ang Victoria. Nakilala niya ang reynang bakal na may mga matang nagyayelo. Ang babae sa screen ay mukhang mahinang marupok at pagod. Ang kanyang dating perpektong ayos na buhok ay may mga hibla na ng puti. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At habang nagsasalita siya sa isang sikat na TV host, isang butil ng luha ang maingat na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko hinihingi ang kanilang awa. Sabi ni Victoria, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Alam kong nagkamali ako. Ang pagkawala ng aking nag-iisang anak ay nagdulot sa akin ng isang sakit na hindi ko naisalarawan. Nagawa ko ang mga bagay na hindi ko dapat ginawa dala ng matinding pagluluksa. Ang TV host, isang babaeng kilala sa kanyang madamdaming mga panayam, ay tumango ng may simpatiya. At ano po ang pinakamasakit para sa inyo ngayon, Doña Victoria? Ang pinakamasakit ang sagot ng matanda habang tinititigan ng kamera na para bang kinakausap niya ang bawat manonood, ay ang hindi ko na muling mayakap ang aking mga apo. Sila na lang ang natitirang piraso ng aking Daniel, ngunit ipinagkakait sila sa akin. Ako ay isang lola na gustong-gusto lang sanang mahalin ang kanyang mga apo, ngunit pinarurusahan sa isang paraan na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Michelle. Ito ay isang obra maestra ng manipulasyon, isang perpektong pag-arte. Hindi ito ang tunay na Victoria. Ito ay isang karakter na nilikha para sa publiko. Isang karakter na idinisenyo para wasakin siya hindi sa korte, kundi sa puso ng mga tao. At ito'y gumana. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga online comment sections na dati puno ng papuri para kay Michelle ay unti-unti nang napuno ng pagdududa. Grabe naman siya.
Okay, nagkasala yung matanda, pero lola pa rin yan. Pera lang pala talaga ang habol niya. Ngayong nakuha na niya lahat, pati pamilya, tinatanggalan niya ng karapatan. Kawawang Donya, lahat tayo nagkakamali. Nagsimulang makatanggap ng mga tawag si Michelle. Ang ilang malalaking donor ng pundasyon ay magalang na nagtatanong tungkol sa issue. Nakatanggap siya ng mga email na puno ng galit. Tinatawag siyang babaeng walang puso, isang mang-aagaw. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ito'y pumasok lang sa isang bagong yugto, isang mas marumi at mas personal. Naupo si Michelle isang gabi sa opisina ni Daniel. Napapaligiran ng mga tagumpay ng kanyang pundasyon, ngunit pakiramdam niya ay mas talunan pa siya kaysa dati. Anong gagawin ko, Daniel? Bulong niya sa hangin. Paano ko lalabanan ang mga luha? Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang opinyon ng publiko. Ang kinatatakutan niya ay ang hinaharap. Paano kung balang araw makita ni Leo at Mia ang mga video na ito? Paano kung magtanong sila, Mommy, bakit mo ipinagkait sa amin ang aming lola? Si Victoria ay hindi lang sumisira sa kanyang reputasyon. Nagtatanim ito ng lason para sa hinaharap. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumawag si Attorney Vargas. Michelle, may balita ako. Sabi nito ang boses ay seryoso. Si Roberto Reyes. Papunta siya ng Maynila. Gusto niyang harapin si Victoria. Sabi niya oras na para magkaroon ng mukha ang multo ng nakaraan. Halos hindi makahinga si Michelle. Ito na ba ang sagot? Ang barahan na hindi inaasahan ni Victoria. Ngunit bago pa man niya ito mapag-isipan, nang husto isa pang bomba ang sumabog. Isang opisyal na sulat mula sa abogado ni Victoria ang dumating. Hindi ito demanda. Isa itong petisyon sa family court. Hindi hinihiling ni Victoria ang kustodiya. Hindi siya humihingi ng anumang karapatan. Ang hinihiling lang niya ay isang bagay na napakasimple at napakamakatao sa mata ng batas at ng publiko. Hinihiling niya ang karapatang makita sina Leo at Mia kahit isang oras lang sa kanilang unang kaarawan na magaganap sa susunod na linggo. Isang supervised visit. Isang kahilingan mula sa isang nagsisising lola na sukol si Michelle. Kung tatanggi siya, patutunayan niya sa buong mundo na siya nga ang kontrabida. Isang babaeng malupit na kayang ipagkait kahit ang isang oras na ligaya sa isang matandang nagluluksa. Kung papayag siya, bibigyan niya ng pagkakataon si Victoria na magkaroon ng mga litrato ng mga video ng ebidensya para sa kanyang palabas. Isang panalo para sa kampo ni Victoria. Tinitigan niya ang petisyon, ang mga formal na salita na tila mga rehas na bakal na unti-unting kumukulong sa kanya. Ang huling lason ni Victoria ay hindi idinisenyo para patayin siya, kundi para dahan-dahang paralisahin siya hanggang sa wala na siyang magawa, kundi sumuko sa larong siya ang nag-imbento. Dumating ang araw ng unang kaarawan ni Leo at Mia. Ngunit sa halip na isang masayang selebrasyon ito, ay naging isang araw ng paghuhukom. Pumayag si Michelle sa petisyon ni Doña Victoria, ngunit may isang kondisyon gagawin ito sa isang neutral na lugar, isang pribadong silid, sa isang family counseling center, at tanging ang mga taong papayagan niya ang maaaring pumasok. Pagdating ni Doña Victoria, handa na ang kanyang entablado. Sa labas ng gusali, may ilang mga mamamahayag na nagkataong naroroon handang kunan ang madamdaming pagkikita. Suot niya ay isang simpleng puting bestida, mukhang mahina at mapagkumbaba. Isa siyang perpektahong larawan ng isang nagsisising lola. Pumasok siya sa silid. Sa loob na roon si Michelle kalong si Mia, habang si Leo naman ay naglalaro ng mga blok sa sahig. Isang social worker na itinalaga ng korte ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ngunit may isa pang tao sa silid, isang lalaking matangkad, nasa mga 40 anyos, nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng 30 taong pasanin. Mga apo ko?
Sabi ni Victoria, ang boses ay nanginginig, sinubukang lapitan ng mga bata. Ngunit sina Leo at Mia, na hindi siya kilala, ay umiwas at lumapit sa kanilang ina. Isang bahagyang kirot ang dumaan sa mukha ni Victoria, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang malungkot na ngiti para sa kanyang invisible na audience. "Salamat, Michelle, sa pagkakataong ito," sabi niya. "Alam kong mayroon po akong nais ipakilala sa inyo." Putol ni Michelle, ang boses ay matatag. Sa isang senyas niya, humakbang palapit ang lalaki mula sa bintana. Tumingin si Victoria sa kanya, walang ideya kung sino ito. "Hindi niyo na po ako natatandaan, Doña Victoria?" Tanong ng lalaki, ang boses ay magalang ngunit may lamig. "Siguro po ay hindi. Sanggol pa lang po ako nang huli ninyo akong makita." Kumunot ang noo ni Victoria, naguguluhan. "Ako po si Roberto," sabi ng lalaki. "Anak po ako ni Elena Reyes." Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa buong silid. Ang kulay sa mukha ni Doña Victoria ay biglang nawala. Ang kanyang huwad na kahinaan ay napalitan ng hubad na takot. Tumingin siya kay Michelle, pagkatapos ay kay Roberto, tila isang hayop na nasukol sa isang bitag. Hindi sumigaw si Roberto, hindi siya nag-akusa. Nagsalita lang siya, at ang kanyang kalmadong boses ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sa loob po ng 30 taon, panimula niya, lumaki ako sa paniniwalang iniwan ako ng aking ina. Isang babaeng hindi raw ako kayang alagaan. Isang babaeng pinili ang sarili niya kaysa sa akin. Iyon po ang kasinungalingang ipinamuhay ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria. Pero hindi pala yun ang totoo. Ang totoo, may isang babaeng buong pusong nagmahal sa akin, ngunit winasak ninyo. Inagaw ninyo siya sa akin. Inagaw ninyo ang aking pagkatao. Ang tanging kasalanan ng nanay ko ay ang magmahal ng isang Del Fuego. Itinuro niya ang kambal na ngayon ay tahimik na nakatingin sa eksena. At iyon din ba ang magiging kasalanan ng mga batang ito? Ang maging isang Del Fuego. Iyon ang huling suntok. Walang nagawa si Doña Victoria. Ang kanyang mga luha ngayon ay totoo na mga luha ng pagkatalo, ng kahihiyan, ng pagkahayag, ng lahat ng kanyang kasamaan. Gumuho ang kanyang mundo, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa tahimik na katotohanan. "Iwanan niyo kami," utos ni Michelle sa social worker at kay Roberto. Tumango sila at lumabas. Sa silid, tanging ang 2 babae na lang ang natira. Ang isa isang reynang bumagsak, ang isa isang phoenix na buo na ang paglipad. Hindi na nagalit si Michelle. Awa. Iyon ang naramdaman niya. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang lason. "May alok ako sa inyo," sabi ni Michelle. "Iurong ninyo ang petisyon. Aalis kayo sa Pilipinas. Maninirahan kayo sa ibang bansa malayo dito. Ititigil ko ang pagsampa ng karagdagang kasong kriminal na maaaring magpakulong sa inyo habang buhay. Bibigyan ko kayo ng sapat na pera para mabuhay ng tahimik hanggang sa huling araw ninyo." Tumingin si Victoria, naguguluhan. "Bakit?" "Dahil tapos na ako," sagot ni Michelle. "Tapos na ang galit ko. Ang gusto ko na lang ngayon ay kapayapaan." Tumayo siya. "Hindi ito pagpapatawad. Ito ay pagtatapos. Ang mga anak ko ay lalaki sa isang mundo kung saan ang pangalang Del Fuego ay isa na lang malayong alaala, hindi isang sumpa. At iyon ang huling regalong ibibigay ko sa kanila." Ilang buwan makalipas. Isang maaraw na hapon. Nasa malawak na hardin ng pundasyon si Michelle. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt at maong. Sina Leo at Mia, na ngayon ay mahusay ng maglakad, ay masayang naghahabulan sa damuhan. Walang bakas sa kanilang mga mukha ng unos na kanilang pinagdaanan. Biglang nagring ang telepono ni Michelle. Mula ito sa kanyang executive assistant. Isang mahalagang tawag daw mula sa isang senador tungkol sa isang bagong batas na isinusulong ng pundasyon. Tiningnan ni Michelle ang screen ng telepono.
Tiningnan niya ang kanyang mga anak na huminto sa paglalaro at nakatingin sa kanya naghihintay. Sa isang iglap, isang desisyon ang kanyang ginawa. Pinatay niya ang tawag at ibinulsa ang telepono. Lumuhod siya sa damuhan at ibinuka ang kanyang mga braso. "Halika kayo kay Mami." Tawag niya, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nagtakbuhan ang kambal, papunta sa kanya, ang kanilang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang. Sinalubong sila ng isang mahigpit na yakap at sa gitna ng kanilang mga halakhak, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nahanap ni Michelle ang tunay na dulo ng kanyang kwento. Hindi ito ang bilyon-bilyong piso. Hindi ito ang mga gusali o ang pundasyon. Hindi ito ang paghihiganti o ang katarungan. Ito iyon, ang yakap ng kanyang mga anak, ang tunog ng kanilang tawanan, ang kapayapaan. Ang unos ay tapos na at sa wakas si Michelle Del Fuego ay nakauwi na.